Welcome back sa ating channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga pinakabagong kaganapan sa kaso ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Pilipinas. Napag-usapan na natin dati ang tungkol sa ICC, ang controversial na drug war ni Duterte, at kung bakit umalis ang Pilipinas sa Rome Statute. Kaya ngayon, mas palalimin natin ang pag-uusap tungkol sa mga kasalukuyang nangyayari na importante at may taning na panahon na maaring humuubog sa kinabukasan ng pananagutan sa buong mundo. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Nasa mahalagang yugto tayo ngayon. May malaking deadline na papalapit, Hunyo 9, 2025. Ito ang petsa kung kailan kailangang isumite ng mga huwes ng ICC ang kanilang huling komento sa legal na hamon ni Duterte tungkol sa kung may karapatan ba ang korte sa kaso niya. Samantala, ang pagdinig para kumpirmahin ang mga akusasyon ay opisyal nang itinakda sa Setyembre 23, 2025. Ano ang ibig sabihin nito para sa kaso? Magtatagumpay kaya ang grupo ni Duterte na mapahinto ang paglilitis bago pa ito magsimula? Isa-isahin natin ang lahat. Ang pinakapunto ng kasalukuyang legal na paraan ni Duterte ay ang pagkuwestiyon sa karapatan ng ICC na humawak ng kaso. Ang kanyang mga abogado, sa pangunguna ng international lawyer na si Nicholas Kaufman, ay nagsumite nitong pagtutol dahil wala na raw ang Pilipinas sa Rome Statute. Sinasabi nila na hindi dapat payagan ng ICC na ituloy ang investigasyon o kasuhan si Duterte para sa mga umano'y krimen na nagawa noong panahon ng drug war. Pero ito ang mahalaga. Paulit-ulit nang sinabi ng ICC na ang pag-alis sa Rome Statute ay hindi nag-aalis ng kanilang karapatan sa mga krimen na nagawa noong miyembro pa ang isang bansa. Ang Pilipinas ay ganap na miyembrong estado mula Nobyembre 1, 2011 hanggang Marso 16, 2019. Ang mga sinasabing krimen, kasama na ang mga extrajudicial killing, ay nangyari mismo sa loob ng panahong ito. Sinuri na ng ICC Pre-Trial Chamber ang pagtutol sa jurisdiksyon at hiniling sa opisina ng Tagausig at iba pang may kinalaman na tumugon. Maglalabas ng komento ang mga huwes sa Hunyo 9, 2025. Hindi ito simpleng petsa lang para sa papeles. Ang deadline na ito ang maaring magsabi kung may pag-asa bang magtagumpay ang pagtutol ni Duterte. Kung papanigan ng chamber ang prosekusyon at muling patunayan ang kanilang karapatan, wala nang hahadlang pa sa formal na pagkumpirma ng mga kaso. Ngayon, ano ang mangyayari pagkatapos ng Hunyo 9? Kapag nagbigay na ng pinal na desisyon ng mga huwes, mayroon silang hanggang 120 araw para magpasya kung tatanggapin ba ang kaso at kung may karapatan sila dito. Ang takdang panahong ito ay naaayon sa mga patakaran ng ICC. Kung hindi tatanggapin ang pagtutol sa jurisdiksyon, tutuloy tayo sa pagdinig para kumpirmahin ang mga akusasyon na nakatakda na sa Setyembre 23, 2025. Sa pagdinig na yon, susuriin ng ICC Pre-Trial Chamber ang lahat ng ebidensyang ipapakita ng opisina ng Tagausig at magpapasya kung may sapat na legal na basehan para formal na litisin si Duterte para sa crimes against humanity. Partikular, ang pagpatay bilang bahagi ng malawakan o sistematikong pag-atake laban sa mga sibilyan. Mahalagang tandaan, ang pagkumpirma ng mga akusasyon ay hindi pa ang mismong paglilitis. Ito ay parang daanan lang papunta doon. Kailangang malaman ng ICC kung may matibay na basehan para paniwalaan na ginawa ng akusado ang mga krimen. Kung makumpirma, ang kaso ay dadalhin na sa paglilitis sa harap ng ibang grupo ng mga huwes. Ano ba ang gustong makamit ng kampo ni Duterte? Sinasabi nila na una, ang pag-alis ng Pilipinas ay nagtatanggal sa karapatan ng ICC. Pangalawa, ang sistema ng batas dito sa bansa ay gumagana at kayang mag-imbestiga ng anumang sinasabing pagkakamali. Pangatlo, ang pakikialam ng ICC ay sumisira sa pagiging malaya ng Pilipinas. Ang paraang ito ay naglalayong mapahinto ang kaso bago pa umabot sa paglilitis sa pagsasabing lumalampas na sa kanilang kapangyarihan ang International Court. Pero, ayon sa mga eksperto sa batas at mga dating kaso sa ICC, mukhang hindi magtatagumpay ang mga argumentong ito. Ang mga nakaraang kaso sa ICC na may kinalaman sa ibang bansa tulad ng Burundi at Kenya ay nagpapakita na ang pag-alis ay hindi bumubura sa mga dating obligasyon. Bukod pa diyan, ang prinsipyo ng complementarity ay ginagamit lang kapag ang sariling sistema ng bansa ay aktibong nag-iimbestiga sa parehong mga krimen.
Nakita ng ICC na hindi nagpakita ng sapat na hakbang ang gobyerno ng Pilipinas para totohanang imbestigahan o kasuhan ang mga pagpatay. Sa ngayon, wala pang naipapakitang kapani-paniwalang bagong legal na basehan ng kampo ni Duterte. Mukhang dehado sila. Nitong Hunyo 5, 2025, nagsumite ang prosekusyon ng ICC ng ika-6 na grupo ng ebidensya sa kaso ni Duterte. Malaking kaganapan ito. Kasama sa ebidensyang ito ang hindi bababa sa 70 bagay na may kinalaman sa mga pagpatay sa drug war, lalo na yung mga konektado sa tinatawag na mga operasyon sa barangay. Madalas ginagamit ang mga operasyong ito para pagtakpan ang mga iligal na ginagawa ng pulis laban sa mga hinihinalang gumagamit ng droga at maliliit na tulak. Maingat na pinagsama-sama ang ebidensya ayon sa tema, kasama na ang kung sino ang naguutos sa mga operasyon ng pulis, mga paulit-ulit na pagpatay na walang warrant, mga talumpati ng gobyerno na sumusuporta sa karahasan, kakulangan ng tunay na investigasyon sa loob mismo ng kapulisan. Lahat ng ito ay sumusuporta sa sinasabi ng prosekusyon na si Duterte ay maaring alam ang mga pagpatay, hinikayat ito o walang ginawa para pigilan ito. At sa ilalim ng International Criminal Law, sapat na yan para magkaroon ng pananagutan. Itong ika-6 na grupo ng ebidensya ay nagpapatibay sa kaso bago mismo ang pagdinig para sa kumpirmasyon. Kung makumpirma ang mga akusasyon sa Setyembre 23, opisyal nang haharap sa paglilitis si Duterte sa dahag. Ito ay magiging isang napakahalagang pangyayari. Siya ang magiging unang dating Pangulo ng Pilipinas at unang leader mula sa Timog Silangang Asya na haharap sa paglilitis sa ICC. Magiging senyales din ito na seryoso ang korte sa pagpapanagot sa mga leader para sa malawakang pang-abuso kahit pa wala na sa pwesto ang mga leader na yon. Pero nagdudulot din ito ng seryosong epekto sa diplomasya at politika. Maaring mapitan ang gobyerno ng Pilipinas na makipagtulungan o tumutol. Maaring gamitin ng mga kakampi ni Duterte ang mga pangyayari para gisingin ang damdaming makabayan. Ang mga biktima at kanilang pamilya ay maaring sa wakas makakita ng daan para sa hustisya. Hindi lang ito paglilitis sa isang tao, kundi pagsubok din sa kakayahan ng International Criminal Law na tugunan ang malawakang karahasan. Sa ngayon, lahat ng mata ay nakatutok sa Hunyo 9, kung kailan ilalabas ng mga huwes ang kanilang desisyon tungkol sa jurisdiksyon. Kung pabor sa prosekusyon ang desisyon, magsisimula na ang pagbibilang patungo sa pagdinig para sa kumpirmasyon sa Setyembre 23. Mahirap ang laban na hinaharap ng mga abogado ni Duterte. Maliban na lang kung makakapaglabas sila ng mga bagong legal na argumento o ebidensya, halos sigurado ng usad ang kaso. Patuloy naming susubaybayan ng maigi ang istoryang ito. Siguraduhing mag-subscribe at manatiling nakatutok habang nagbibigay kami ng mga update sa daan patungo sa hustisya sa ICC. Ito ang ating malalimang pagpapaliwanag tungkol sa kasalukuyang mga kaganapan sa ICC laban kay Rodrigo Duterte. Hanggang sa muli, manatiling may alam at manatiling aktibo. Paalala, ang video na ito ay para sa layuning pang-edukasyon at pang-impormasyon lamang. Ito ay base sa mga datos, ulat at pahayag na pampubliko tungkol sa isang partikular na issue. Ang nilalaman ay hindi naglalayong mag-akusa o humatol sa sinumang individual ng anumang krimen. Ang lahat ng taong nabanggit ay itinuturing na inosente hanggat hindi napatutunayang nagkasala sa korte ng batas. Layunin naming maglahad ng mga beripikadong katotohanan at legal na proseso sa malinaw, balanseng at magalang na paraan. Ang mga pananaw at opinyong ipinahayag ay hindi nilalayong mag-udyok ng galit, karahasan o paninirang puri. Para sa mga legal o opisyal na update, hinihikayat ang mga manonood na kumonsulta sa opisyal na website ng gobyerno o mga kaugnay na ahensya ng gobyerno o eksperto sa batas.